Hello. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon na tayo ay muling nagkasama-sama sa lugar na ito upang tayo ay sumamba sa ating Panginoong Diyos at ating alalahanin ang isang napakahalagang gawain at ito ay tungkol sa ating banal na hapunan. At sa lahat po ng ating mga kapatiran from different places, welcome po uli dito sa Good Shepherd. Ang mga tagalipan nating mga kapatiran, salamat sa inyo. At ang taga-Concepcion at ang mga kapatiran natin mula dito sa ating paligid ng Batangas City. So, salamat sa Diyos na tayo ay patuloy na binibigyan niya ng buhay at lakas. At higit sa lahat, palagi nating binabanggit ang napakadakilang biyaya. Hindi lamang yung buhay dito sa lupa, kundi yung buhay sa langit. Alam nyo, sa ating mga tunay na nakaabot sa pananampalataya, ang pinakamahalagang buhay ay hindi ito, kundi doon sa kabila. At ating pinupuri ang Panginoon sa kanyang napakadakilang biyayang ginawa sa bawat isa sa atin. At nawa nga ay tayo'y patuloy na maglingkod at magtapat sa Kanya. At ngayong pong gabi, tayo po'y dadako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tama ba yung relo natin na yan? Umaandar ba yan? Okay, so umaandar ba? Parang hindi ko totoo nakikitang umaandar. Okay, sige po. At tayo po ay atin pong banal na hapunan ngayon. Kaya po ngayong gabi ang atin pong pag-uusapan ay muli tungkol po sa banal na hapunan. At sa ating mga nandirito na, sa mga matatagal na, wala nang bago sa atin, kundi paalaala na lamang po upang palagi nating maalaala ang ginawa ng atin pong Panginoong Diyos. At muli ang ating bubuksang talata ay dito po sa Aklat ng Mateo, sa kabanatang 26. At doon po sa ating mga bagong kapatiran ay magkaroon din tayo ng kamalayan tungkol po sa gawaing ito ng banal na hapunan. At ang ating pong talata ay nagsisimula po sa talatang 17 hanggang sa talatang 30. Yan po yung istorya na sumasaklaw sa istorya ng banal na hapunan dito sa bahaging ito. Actually, ay iilan po lamang bahagi ng kasulatan mayroong record. Ang Book of Matthew, Mark, Luke, ang John ay very small part lang ang binabanggit. Corinthians, of course, and Aklat po ng Gawa ay binabanggit po ang tungkol sa banal na hapunan. At muli po sa ating pagbasa ng talata ay tayo po tumayo upang mabigyang galang po natin ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Matthew chapter 26 from verses 17 to verse number 30. Ito po yung sabi ng talata. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadora. Alam po natin ang background dito ay ang Old Testament. Kung inyong natatandaan po yung angel of death, kaya na dumaan ay pinatay po yung mga panganay, lahat ng panganay sa Egypt. Hayop man yan, tao man yan, kaya ay pinatay na lahat ng angel of death. At buhat po noon, nagkaroon po sila ng
pag-aalaala sa event na yan sa bansang Israel sapagkat tangi po lamang sila ang hindi po namatayan ng mga panganay. Kaya po ito yung ating binabasa at ng unang araw nga ng tinapay na walang libadora ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabing, "Saan mo ibig ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Magsipasok kayo sa bayan, sa gayong tao, at sabihin ninyo sa kaniya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapaskwa ako pati ng mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya ang Panginoong Hesus sa pagkain na kasama ng 12 alagad. Feast of the Passover po yon. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nangamanglaw at nagpasimula ang bawat isa na nagsabi sa kaniya, "Ako baga, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba niyaong taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon na hindi na siya ipinanganak." At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabi?" Sinabi niya sa kaniya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila at nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, na inuman kong panibago, na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, muli po, isang magandang gabi po sa inyo. At kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo na nagpapasalamat sapagkat muli po sa gabing ito kami po'y makagaganap ng isang napakahalagang gawain. At Lord, salamat din po na kami po ay muling makapagbubulay ng iyo pong banal na salita upang muli, Panginoon, ay maipaalaala sa amin ang napakahalagang biyaya na inyo nga pong ibinigay sa inyong mga anak. At sa pagbubulay po namin ito, kami po inyong sasamahan. Pagpapalain mo nga po, Panginoon, kami sa pakikinig. At ako rin po, Panginoon, ay sa inyo po ako humihingi po ng biyayang karunungan. Ama, ito po'y dalangin po sa iyo at hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po yung magsiupo. Okay, so salamat nga po muli sa Panginoon na tayo po ay nandirito sa atin pong halagang gawain na kung saan nga po ay tuwing unang Miyerkules ng 2 buwan
Okay. Every other month ay nagsasagawa po tayo ng ating banal na hapunan. Yan po yung ating schedule. Okay? Tuwing ikalawang buwan, unang Miyerkules. Yan po yung ating schedule. At sa bahagi pong yan ay nagnanais po tayo na ang lahat ng mga miyembro ng iglesia ay makabahagi sa napakahalagang gawain ito. At ngayon nga po ay tayo po ay magkakasama dahil nga po sa gawain ito. Bagaman ang marahil iba pa ay wala po ngayon sa anumang kadahilanan ay hindi po natin nalalaman. So, tayo po ay magbubulay ng kanyang salita upang muli ay mapalalahanan tayo sa mahalagang katotohanan na ibinabahagi nito, at ako po ay umaasa na muli ay mapapaalalahanan tayo sa atin pong pag-aaral. So katulad po ng ating binasa, ito nga po ay ukol sa sinasabi po nating banal na hapunan. So yan po yung malinaw na atin pong nakita sa ating talata. Ano ho? At purihin po ang Panginoon na tayo po'y nandirito. Sabi nga po dito sa verses 26 and 27, ang sabi po rito, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Yun po yung Lord's Supper na atin pong inaalaala ngayon. Ang sabi po ay ito'y kanyang pinagpala at pinagputol-putol ang tinapay at ibinigay sa mga alagad at sila po'y kumain ng tinapay na yon at gayon din po yung saro. So ito po yung sinasabi po nating banal na hapunan. No? At sa madaling salita, kaya po tayo ay gumagawa nito, ay malinaw na itinuturo nga po, nabanggit ko na kanina, na ito pong Mateo, Marcos, Lucas, ay malinaw na nagtuturo diyan at maging ang Korinto, chapter 11. At ang Juan, very slim ang kanyang pagkakabanggit tungkol po sa banal na hapunan. At ayon nga po sa istoryang nandirito, ito po ay kanilang ginawa doon po sa celebration ng Feast of the Passover. Na nabanggit ko na po kanina sa Old Testament time, ay meron nga pong isang pangyayari na ang Diyos ay nagpadala ng angel of death na pinatay nga po yung lahat ng mga panganay ng tao at lahat ng mga panganay ng hayop. Okay? At noon pong time na yon ay, sabi nga po, ay nagkaroon ng malaking hiyawan, kaguluhan, dahil bawat sangbahayan ay may patay. Ito po ay nung aalis na po sila sa Egypt, ayaw silang paalisin. Kung yung natatandaan yung salot na pinadala ng Diyos through Moses, 10 yan, no? Ay doon po sa huli, sabi niya, ibibigay natin itong salot na ito, sabi kay Moses, at ngayong gabi, dadating ang anghel ng kamatayan at lahat ng panganay ay mamamatay. Ang anak ng hari, patay. Yung sunod sa kanya, yung lahat ng taong taga-Egypt, patay. Lahat ng hayop, panganay, patay. Pero doon nga lang po sa mga Israel, ang Israelites people ang wala pong namatay. Okay? So doon po sa kanilang pintuan, nilagyan po nila doon ng dugo, pinalagyan po ng dugo ng pumatay sila ng hayop, at yung dugo po inilagay doon sa hamba ng pintuan, sa taas, okay, at doon sa tagiliran. At ang sabi nung talata, kung yung babasahin ng Old Testament, ang sino mang bahay na kakitaan nito, hindi po papasok ang anghel ng kamatayan.
O kaya po sa mga anak ni Israel ay wala pong namatay ni isa sa kanila. At sila po ay pinaalis. At yan po, buhat noon ay naging celebration ng Israel. Hanggang sa panahon ng bagong tipan, ay kanila pong siniselebrate yaang feast na yan. So, yan po yung istoryang naririyan. At salamat sa Panginoon na tayo po'y nabibigyan ng informasyon ng ganyang katotohanan. At dito nga po sa ating binasa, ito nga po ang record ng banal na kasulatan na kung saan po ang gawain ito ay itinuturo ng Panginoon sa atin na ito po din naman ay ating gampanan. Yan po ay malinaw na itinuturo din po dito sa ating text na ito. So sa madaling salita, ito po ay ating ginagawa sapagkat ito po ay itinuturo ng banal na kasulatan at ito po ay itinatag ng Panginoon. Doon sa mga bago nating mga kapatiran, gumaganap kasama po ng mga matatagal ng miyembro, ito po ay ating ginagawa, hindi kung kaninong programa. Ito po ay utos ng Diyos sa kanyang mga iglesia, sa kanyang mga anak. At alam po natin na ito po ay ginagawa nga po, maging ang Church ng Jerusalem. Ay makikita po natin na ginampanan po nila itong banal na hapunan. Mapapansin po ninyo sa chapter 2, verse 46 ng Gawa, ay sila po ay merong Lord's Supper na ginagawa doon. Sila po ay nagpuputol-putol ng tinapay. Every day po silang gumaganap niyan. Tayo po ay every other month. Of course, sa Bible po naman, kung ano yung maging decision ng church, yun po naman ay sinasabing binibigyan po ng galang, nire-respeto maging ng ating Panginoong Diyos. Ano man ika ang inyong pagkasunduan sa church, talian sa lupa, tinatalian sa langit. So ginawa po nating every other month for the reason na kung baga masyadong malimit, baka maging very common sa atin at mawalan po tayo ng desire na gumanap ng bagay na ito. Kumbaga ating binibigyang pananabik ang bawat isa na ito ay hindi regular na gawain, kundi isang special na gawain po ng ating iglesia. At ito nga po ay makikita natin na ipinagtatagubilin na ito po ay ating gawin palagi. Kung inyong titingnan sa aklat ng Lucas chapter 22, okay, sa verse 19, isa sa mga talata na bumabanggit sa Lord's Supper, ay mapapansin po natin ang instruction po diyan. Okay? 22 verse 19, ang sabi po ng talata, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Nandiriyan po, may instruction na ito po ay gagawin sa pag-aalaala sa ating Panginoon. Doon po naman sa 1 Corinthians 11:25, naririyan din po yung pangungusap ng instruction na gagawin po ito palagi. Inyong tinan, 1 Corinthians 11 verse 25. Ito po yung text natin nung sinundan natin tayo mag-Lord's Supper. Sabi po ng verse 25, at gayon din naman hinawakan ang saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Naririyan po ang malinaw na pangungusap, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Yung salitang tuwi, ibig sabihin ay hindi minsan. Paulit-ulit ito na gagampanan. At
yan po ay ating ginagampanan ayon po sa ating schedule. So kaya po hindi lamang minsan, kundi sa panahon na ating itinakda, tayo po ay gumaganap nito. At ito nga po yung ating schedule. At salamat po na tayo ay nandirito, kayo ay nandirito. Sama-sama po tayo sa gawaing ito. Kaya inyong aalalahanin, mayroong instruction na hindi lamang hindi isang beses, kundi tuwi. Yung salitang tuwi, every time na naririyan, mayroong Lord's Supper, ay di ikaw ay inaasang kasama riyan. Ano ho? So, yan po yung ipinauunawa sa atin. At ito rin po naman ay dapat din po nating gawin na mayroong pagbibigay galang po rito, pagpapakabanal, no? Na ito po ay ating gagawin na hindi basta kung ano na lang, no? Kundi binibigyan po dapat natin itong bigyan ng respeto. Hindi po tayo paparito na sabi nga'y wala tayong paghahanda, wala tayong anumang iniisip, kung ano na lang, hindi po ganon. Palagi po natin itong binabanggit na ito po'y isang napakahalagang okasyon ng ating church. So, at yan po sa text natin noong nakaraang the other month, doon po sa 1 Corinthians 11, doon sa verses 27 to 31, especially verse 30, kung inyo pong papansinin, ay mapapansin po natin doon na dahil ang mga taga-Korinto ay hindi po nila nirespeto ang banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus. Marami po sa kanila ang nagkasakit, okay? At marami po sa kanila ang mga pinatay ng Diyos. Yan po ang makikita natin diyan, bagaman hindi ang ginamit na salita'y pinatay, kundi nangatutulog. Dahil sa Kristiyano po, ang kamatayan po ay pagtulog lamang. Hindi po pagkatapos mo na, pagkawala mo na. Sa Bible, kung inyong natatandaan, si Lazaro, ang idea, siya ay natutulog, sabi ng Panginoon, pero actually, siya ay patay. Sa Kristiyano po, ang kamatayan, sa physical na katawan, ang sabi ay pagtulog lang. Maging sa 1 Thessalonians, ang termino sa mga Kristiyanong namamatay, natutulog lang. Okay? But doon po sa Korinto, since na hindi po nila binigyan ng respeto, paggalang, ang gawain ng banal na hapunan, marami po ang pinatay sa kanila physically ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po ito'y ating binabanggit, mga kapatid, sapagkat ito po ay mahalagang pagpapalaala sa ating lahat. Sana ito'y ating tatandaan. Sana po ay every time na tayo po ay gumaganap ng gawaing ito, ay magkaroon tayo ng tunay na respeto sa ating pagsasagawa nito. Sapagkat, sino ba yung ating inaalaala rito? Hindi naman kung sinong tao, hindi naman si pastor, hindi naman ang isa sa ating mga workers. Ang ating inaalaala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po mga kapatid, nais ko pong maging malalim ito sa ating puso. Ang ating Lord's Supper ay ang Panginoon ang ating inaalaala. Yan po yung malinaw na ipinapaunawa po sa atin. At yan po yung ating binasa dito po sa aklat po ng Mateo, sa kabanatang 26. At diyan po sa verses 26 and 27 na atin na nga pong binanggit. Ang sabi po riyan, siya ay dumampot ng tinapay at ito'y kanyang pinagpala at ang sabi niya, doon sa huling bahagi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Hindi kung kaninong katawan, kundi ang sa Panginoon, ang atin pong inaalaala. Sa atin pong mga bagong kapatiran, sana po'y maging malalim ang pagpapalaalang ito
ng banal na kasulatan, ang Lord's Supper ay hindi kung kanino, ito ay para alalahanin po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, so yan po ang una nating nais ibahagi sa atin pong bahaging ito. Ito po ay itinuro at itinatag ng ating Panginoon. Ito po ay gawaing ipinagtagubilin sa iglesia na palagi niya itong gagampanan, at ito po ay dapat gawing may marapat na pagpapakabanal. Binabanal, iginagalang ito. Binibigyang respeto itong banal na hapunan. So mga kapatid, sana po ay tayo po'y nabibigyan po ng paalaalang yan. So pangalawa po na nais ko pong banggitin ay ang tungkol po sa mensahe na ipinapahayag nito. Kaya ang mensaheng ipinapahayag ng banal na hapunan, katulad po ng ating nabanggit na, nabasa na, ito po ay tungkol sa kamatayan ng atin pong Panginoong Hesus para sa ating katubusan. Yan po yung malinaw. So yung celebration po natin ngayon, hindi naman ang Panginoon namamatay uli ngayon, kundi ang inaalaala po natin ay yung kanyang kamatayang nangyari noong panahong yaon. So, kung tayo ay nag-aalaala sa birthday natin, at taon-taon, do sa mga mikayang buhay, taon-taon, sineselebrate nila ang kanilang birthday. Ang atin po naman ay ating inaalaala yung kamatayan ng atin pong Panginoong Hesus. At napakahalaga po ng kamatayang ito. Alam po natin ang kahalagahan ng kamatayang ito. Kung inyo pong papansinin, ay sa kamatayang ito ng ating Panginoong Hesus. Inyong pansinin, sa verse 28, baka hindi po inyo napansin, 26 verse 28, ang sabi po, basahin na rin natin ang verse 27, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yun pong kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yung pagkakabuhos ng kanyang banal na dugo, ang sabi ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At yan po naman ay sinusuportahan pa rin ng ibang mga talata katulad ng Hebrews 9:22. Tingnan po natin dito yung talatang ito. Hebreo 9:22, yun pong last part ng talata, 9:22. Ang sabi po rito ng talata, ito po, basahin na natin ang buong talata. At ayon sa kautusan, ay halos masabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. And then note this statement, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Of course, kasalanan ang tinutukoy. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. At yan po'y napakahalagang katotohanan at kamalayan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Baptist, yan po yung ating doktrina. Ang ating kaligtasan ay through the redemption na ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yan po yung mensaheng ipinakikita rito. At yan din po sa Ephesians na palagi na nating nababanggit na ang purpose natin ay upang makabisado natin, ang sabi po ng verse 7 ng chapter 1, na sa Kaniya ay mayroon tayo ng ating katubusan
sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan po ang sabi, katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kaniyang biyaya. So, hindi po maliit na istorya or occasion ang gabing ito, sapagkat ipinapaalaala sa atin yung ating katubusang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, kung wala ang ating Panginoong Hesus, impyerno tayong lahat. Aha. Pero salamat sa Panginoong Diyos, meron pong Panginoon na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga po nung iba'y hindi sila naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Pero pag-aralan po natin ng malalim. No? Siya yung kasama ng Diyos nung una pa. Hindi pa siya nababa sa lupa, naroon na siya sa langit. At nagkatawang tao para po sa layuning ito. Okay? So, kaya po mga kapatid, ito pong Lord's Supper natin ay hindi simpleng celebration or simple occasion. Ito po ay very special para po sa ating iglesia. Ano ho, mga kapatid? At yan po yung ipinakikita po dito ng atin pong talata. At salamat po dahil po diyan sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano nangyari sa atin nung tayo manampalataya sa Panginoon? Sabi po ng Roma 8:1, hindi na tayo hahatulan. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya po tayo ay hindi na natatakot mamatay, no? Dahil alam natin na hindi na tayo hahatulan para dalhin sa impyerno. Dahil ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi ng Romans 8:1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So yun po ay tumutukoy sa bawat sumampalataya sa Panginoon. Kaya po salamat sa Diyos na malinaw ang pagtuturo ng kanyang salita. So hindi na tayo tatayo doon sa Bema, sa Great White Throne Judgment. It's over. Tapos na. Si Kristo ay nahatulan na para sa atin. Hindi ho ba kayo natutuwa sa katotohanan ng iyan? Amen po, ano ho? At dahil din po diyan, sa ginawa ng ating Panginoon, nung tayo manampalataya, ano sabi ng Romans 5:1, tayo ngayon ay inaring ganap na. Okay, ang idea ng ganap in the sight of God because of that redemption na ginawa ng ating Panginoon, ang idea ng ganap, tulad ng ikaw ay wala ng kasalanan. Nilinis ka na ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Romans 5:1, being justified by faith. Yaman nga na inaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung sabi. Yaman nga na inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po mga tao, pag tinanong mo, kayo ba'y tiyak ng palangit? Ang sabi nila ay, hindi ko tiyak. No? Wala makakatiyak. Yan po ang sinasabi ng napakarami. But praise the Lord sa katotohanang itinuturo ng Bible na sa magitan ng katubusan ng ating Panginoon, ang mga sumampalataya ay sinasabing naging ganap na sila. Amen? So tayo po ay dapat matuwa sa katotohanan yan. Na sa totoo, sa ating effort, hindi tayo magiging ganap. Yung strength natin, yung lakas natin, yung pagsisikap natin, we can't be justified. Very clear sa Bible, Galatians chapter 2, verse 16. Inyo pong tingnan ng talata. Ang sabi po ng talatang ito, Galatians chapter 2, verse 16. Okay?
At ito po ay napakahalagang talata. Bagaman nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Yan po ang sabi. Maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi ayon sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Malinaw ho ba sa inyo mga kapatid? Napakalinaw po ng talatang ito. Ang daming talata diyan about good works. Yes, hindi natin sinasabing masama ang good works. Pero hindi yan ang paraan. Ang paraan ay yung pananampalataya sa Panginoon. At in the sight of God, we are all sinners. Sabi ng Romans 3:23, we are all short of the glory of God. Hindi natin kayang i-perfect ang 10 Commandments. Palagi tayong kapos sa ating lakas. So yan po yung ipinakikita rito na ipinapahayag po ng Lord's Supper. Kaya po ngayong gabi, ang banal na hapunan pong ito ay very important sa atin. Very meaningful. Napakahalaga po nito sa atin. Amen po ba mga kapatid? So sana po'y naunawaan natin yan. So sinicelebrate natin yung death of the Lord Jesus Christ, bagaman hindi na siya patay, nasa langit na siya. Pero kung hindi po namatay ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Okay? So yan po ang una nating ipinapaunawa sa gabi pong ito. At pangalawa po, dyan din po sa aklat ng Hebreo. Nais ko pong buksan po natin ang Hebrews chapter 10, okay? Verses 1 to 14. Pakilagay natin dyan sa screen para mabasa po ng marami. At yung kayo po na may Bible, ay basahin po ninyo. Ano po ang sabi riyan? Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, anino daw po, hindi ng tunay na larawan na mga bagay, kailan pa man ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Hindi daw po magpapasakdal yung mga haing ini-offer taon-taon. Verse 2, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsisipaglikat sila, yung mga saserdote ng unang panahon, sa paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Verse 3, ngunit sa mga haing yaon na ginagawa sa pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka, sa Old Testament time yan, at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi daw po makakapag-alis. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, sa saspuyang niya, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. 6, sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. 7, na magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumaparito, sa balunbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y
pumarito upang gawin ang iyong kalooban. And then, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Next, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo magpakailanman. Hanggang sa 14. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaaalis kailan paman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman, ay tumayo sa kanan, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman, inyong pansinin ito, ang mga pinapaging banal. Okay? Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ng Panginoon ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Nakita ho ba niyo yung talatang yan? Kung gaanong kadakila ang ginawa ng ating Panginoon. At ang sabi po diyan, kung inyo pong napansin kanina, yung bago ay kanyang, yung lumay kanyang inalis upang maitatag ang ikalawa. Ibig sabihin po yung Old Testament system. Okay? Yung Old Testament system ay kaniya na pong inalis at tayo po ay nasa New Testament time. Amen? Kaya hindi na po yung mga paghandog na ginagawa po natin. Okay? Ngayon po ay sa ating Panginoong Hesus na tayo nakatingin. Siya po yung nagpasakdal sa atin. Kaya po tulad ng marapat natin na malaman, okay, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay may isang misyon gagawin na ito ay ang ating katubusan na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Yan po, Hebrews 9:27-28. Yan lang po sa katabi. Ang sabi po rito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So mga kapatid, salamat po na ipinauunawa po sa atin ano ang mensahe ng Lord's Supper. Kamatayan ng ating Panginoong Hesus na kung saan yun po yung naging katubusan natin. Nung tayo manampalataya, tayo po'y inaring ganap. Wala nang hatol. At ang sabi po, inaring ganap tayo, pinapaging banal, magpakailanman. Amen po mga kapatid? Kaya po yung teachings na nawawala ang kaligtasan, hindi po natin tinatanggap yun. Paano yung pinapaging banal magpakailanman? Di nawawala ng bisa yun. Okay? So ako po'y nanonood minsan nawawala, hindi ka po pwedeng ang kaligtasan ay forever. Pero ang sabi po ng Bible, forever. Amen? Meron tayong eternal life. At yan po ang isa sa mga mensahe ng banal na hapunan. Amen po, mga kapatid. So, yan po ang ipinakikita ng atin pong pag-aaral na may kaugnayan po dito sa ating banal na hapunan. At sa huli po, sapagkat tayo po ay nakaranas ng biyayang ito, pinagpala tayo. And I hope tayo po'y nagagalak. Tama nga ho baga? Okay? Ay, ano po yung tamang espiritu kaugnay
ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Ano naman po yung, sabi nga po, dapat na maipakita natin maging espiritu natin sa gawain ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Mula po sa ating talata, diyan ko lang po naman kinuha yung ating mga paliwanag na sa banal na kasulatan, ano ba yung dapat magkaroon tayo? Diyan po sa Lucas 22:15. So naririyan po yung ating una na ninanais nating makita ng bawat isa. Mayroong Lord's Supper. Kumusta po mga kapatid ang inyong damdamin sa Lord's Supper? Dito po sa ating talata 22:15 ng Lucas, ito po yung sabi ng ating Panginoon, at sinabi niya sa kanila, si Jesus, anong sunod? Okay? At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin, nakasalo ninyo ang kordero ng Paskuang ito bago ako maghirap. Nanduroon po yung salitang pinakahahangad. Anong idea ang ipinakikita ron? Sabi nga po ay nanduroon yung kanyang kagustuhan. Hindi light, kundi very strong yung kanyang desire. Yun po yung ipinakikita rito ng Panginoon. Kung ang Panginoon mismo ay nagsabing pinakahahangad niya itong bahaging ito. I hope tayo rin po, yun din po yung damdamin. So yun po yung nais kong makita natin. So every time na mayroong Lord's Supper, ay huwag pong maging very light yung ating consideration. Amen? Yan naman ay every other month ay meron. Okay? Sana po hindi ganun ang ating attitude. Sana ang attitude natin, palagi tayong excited. Hey, Lord Supper na naman, makakapagpasalamat ako sa Panginoon. Muli ay aming aalalahanin yung ginawa ng Panginoon. I am excited para sa Lord Supper na ito. Meron po ba kayong ganyang excitement sa inyong buhay? Sana yun napi-feel natin. Amen po mga kapatid? Sana po yung maging malalim ito sa atin. Alam po ninyo, pagka very common na sa atin ito, well, yan na may palaging ginaganap. Ay po pwede nating tratuhin ito ng ganun lang. Para bagang lumang damit na patapon na lang. Ganon tayo pagkaluma na ang damit Pagkayos na tayo masyado sa isang gawain, hindi na natin totoong binibigyan ng, sabi nga'y value. Pero mga kapatid, mayroon ba tayong maipapalit sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Sana, minsan po ang nagiging consideration natin, yung ating feeling, parang hindi natin nararamdaman Pero kung inyong bubulayin, dapat ating dinidisiplina ang ating sarili. Sa mga panahon na parang ayaw ko na, sawa na ako, hindi ako interesado, ay makita natin ang ating sarili. Sarili ko, tumigil ka. Sarili ko, huwag mong tratuhin ganyan. Ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dapat palagi tayong excited every time that we have this Lord's Supper. Amen po? Amen. Yun po yung espiritu na akin pong nais makita. Kung ang Panginoon ay may paghahangad na siya na nga yung papatayin at namatay, much more tayong recipients ng blessing na yan. Amen po? Wag po dumating sa ating buhay na tayo po ay
walang excitement. Ano ho? Pangalawa po, sabi po ng ating istorya diyan sa aklat ng Matthew, okay, doon po sa 26, sabi ng mga alagad sampu namin, saan kami maghahanda? Yan po ang sabi ng talata sa 26. Wala doon sa ating binasang talata. Sabi ng 17, at ng unang araw ng tinapay ng walang libadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus at nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaghanda na kanamin upang kumain ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan, sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon, sa iyong bahay magpapaskwa ako pati ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus na ihanda nila ang kordero ng Paskwa. So nanduroon po yung word na handa. Ayon din po ang nais ko pong pansinin sa ating bahaging ito. Handa po, kinakailangan ay handa ang ating puso. Kung sila ay mayroong handang lugar, tayo rin naman ay naghanda ng lugar. Okay? Inihanda natin yung lahat ng gamit. Pero higit sa lahat, dapat din pong handa ang ating puso. Amen? Dapat handa po ang ating puso. Dahil ito pong paghandang ito ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos. At yun po yung pinakamaganda at yun po yung hinihingi ng Diyos sa kanyang mga anak. Proverbs 23:26, ang sabi ng talata, my son, give me thine heart. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Amen? So nawa po mga kapatid, meron tayong ganyang espiritu. Lord Supper ngayon, kumusta ang buhay ko? Hindi ako pupunta sa church na para bagang easy-easy lang. Kaya nga po, nag-a-announce tayo, wala pa yung time, coming week pa, meron tayong Lord Supper, haharap tayo sa Panginoon, kinakailangang inihahanda natin ang ating sarili. At yan po ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Amen? At pangatlo po, dalawa na lang. Ito yung lesson natin the other month. 1 Corinthians 11:17-34, may paggalang ukol dito. Hindi lang handa ang puso, kundi may paggalang sa ating Lord's Supper. Bakit po natin ito igagalang? Sapagkat ang persona ng Panginoon ang ating isiniselebrate. Amen? Nabanggit na natin kanina. Pangalawa, dahil nga ng napakagandang mensahe nito. Okay? Kaya dapat po nating iginagalang. Anong istorya natin nung nakaraang isang buwan? Nagpiesta yung mga taga-Korinto. Sa halip na celebration, marahil may mga lasing sa kanila, may party silang ginawa roon, kung ano-anong ginawa. Yun nga po, pinatay sila ng Diyos. Marami sa kanila. Mga kapatid, sana po, palagi, meron tayong ganong respeto dahil ang Panginoon ang ating inaalaala. Amen? Sa ating sarili. No? Alam po ninyo, pagka ang Panginoon ang laman ng isip natin, hindi tayo kikilos basta-basta, kahit pagpunta sa church. Ako ihaharap sa Panginoon. Ay kung si Presidente Bongbong kaya ang pupunta rito, ano kayang hitsura ko? Ano kaya? Siguro yun, lahat na pinakamaganda nyo damit, isusuot na ninyo. Di ba ga? Ay lalo higit ito, Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Dapat nakikita natin yung espiritong yaon. Anyway, kita naman ng Panginoon ang kaloob-looban natin. No?
pero nanduroon pa rin po yung mataas na respeto natin sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang mga gawain. Kaya nga po, pati rito, pagpunta sa church, dapat may respeto tayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Inyong i-analyze inyong sarili. Yun bang attitude ng aking pagpunta sa church? Nanduroon ba yung mataas na respeto ko sa Panginoong Diyos? Sana po, palagi tayong mayroong ganong kamalayan. Okay? So, and then, diyan po sa pangapat ay meron pong puso ng pagsamba. Okay? Dahil napakalaki nga po ng biyayang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Romans chapter 5 verses 6 to 11. Ito pong talatang ito ay very familiar na sa atin. Pero dahil sa ating pagbubulay, tingnan po natin ang talata 6 to 11. Sapagkat nang tayo'y mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga, ano sabi? Dahil sa mga masama. Sino yun? Tayo. Tayo yung mga masamang tinutukoy sapagkat nang tayo'y bahagyan ng sapagkat ang isang tao'y bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga, ano sabi? Makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ano lagay ng buhay natin? Na kinamatayan ng Panginoon? Mga matuwid baga? No. Hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo'y mga makasalanan pa. Yan po ang sabi ng talata. No? At ang sabi po rito, nasaan na yung aking binabasa? Verse 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Amen? At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Okay? Yun po ang sabi. Tinamo natin ang pagkakasundo dahil ng Panginoong Hesus. Kaya po, anong espiritu? Espiritu na may pagsambang puso sa pagsasagawa nito. Dahil ng ating Panginoon. At ang huli po ay may pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ephesians 1:7, 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya na ayon sa kanyang malaking awa ay kaniyang iniligtas tayo. At doon sa chapter 2, verses 1 to 6, tayo ay nabubuhay sa kasalanan, and yet, because of the goodness of God, tayo kanyang iniligtas. Okay? Kaya po, sabi ng verse 3 ng chapter 1, purihin natin ang Diyos at Ama. Pasalamatan natin ang Diyos. Kaya po ngayong gabi, sana po, yung ipinapahayag ng ating pag-aaral ay naging mahalaga sa ating buhay. Amen po mga kapatid? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Diyos, aming Ama, purihin po kayo sa iyo pong mga katotohanang inyong ibinigay sa amin. At nawa nga po, ang mga katotohanang ito'y nagkaroon ng lalim muli at paalaala muli sa amin
upang sa tuwing kami po'y gaganap ng gawaing ito, magkaroon po ng excitement sa aming buhay, sa aming puso, sapagkat ito nga po'y napakadakilang mensahe ang daladala. At aming Panginoon, sa pagpapatuloy po ng gawain, inyo po kaming sasamahan. At ito po aming dalangin sa iyo, hinihingi po ang lahat sa inyo, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, sa atin pong pagpapatuloy,